Sige, magsimula tayo sa isang tanong na baka hindi mo pa masyadong napag-iisipan. Paano kung ang pinakamalaking hadlang para maabot ng ebanghelyo ang buong mundo ay hindi yung mga kalaban sa labas, kundi isang uri ng kababawan sa loob mismo ng simbahan? Para imayin natin yan, siyasatin natin ang mga idea mula sa aklat ni Chris R. Villases, yung Formed for the Nations, From Commitment to Commission. At importante to, kasi si Villases, hindi lang siya basta nagsusulat mula sa teorya, isa siyang missionary pastor dito sa Pilipinas. Meron siyang higit 25 taong karanasan sa field. Oo, sa church planting, sa pag-train ng mga misyonero. So yung pinanggagalingan niya, 'di ba, talagang hinubog ng aktwal na karanasan. Hindi lang siya nasa library. Tama. Grounded yung mga sinasabi niya. At ang misyon ng imbito ay simple lang. Unawain yung pangunahing argumento niya. At ito yon, yung matinding pagnanasa, yung passion, hindi raw sapat para sa pangmatagalang misyon. Hindi raw talaga sapat. Ang kailangan pala ay isang bagay na mas malalim na tinatawag niyang formation o paghubog. Alamin natin kung ano ba talaga to at bakit ito posibleng yung pinaka-critical na sangkap na kulang sa marami sa atin ngayon. Okay, so simulan natin sa diagnosis ng problema. Sabi sa aklat, kung titingnan mo ang modernong simbahan, ang daming nangyayari, di ba? Oo, ang daming activity. Puno tayo ng conferences, mission trips, mga programa. Ang taas ng energy. Pero sa ilalim daw ng lahat ng yan, merong krisis. Merong krisis. At ito yun, maraming mananampalataya, may commitment sila, pero kulang sa formation. Masigasig, pero hindi malalim ang ugat. Alam mo yung pakiramdam na yon? Oo, Yung parang apoy, na ang bilis sumiklab pero parang ang bilis din maubos. eksakto. At may isang analohiya dyan sa aklat na talagang tumatak sa akin. Ano yon? Ang apoy lamang ay hindi kayang magpanatili ng isang kilusan. Ang passion ang nagsisimula nito, ngunit ang formation ang nagpapanatili. Ganda nun. So yung passion ang starter. Pero yung formation ang panggatong. At idinidiin din niya na hindi ito bagong problema. Actually, nakikita na natin to kahit sa Biblia. Okay, ano mga halimbawa? Yung pinaka-classic siguro ay ang talinghaga ng mga lupa ni Jesus sa Mateo 13. Yung sa batong lupa? Oo, yun mismo. Yung buto na nahulog sa batuhan. Sabi doon, mabilis itong tumubo at may kagalakan pa. Parang yung bagong mananampalataya na sobrang excited, di ba? Mismo. Pero dahil mababaw yung lupa, walang ugat, sa unang bugso ng init ng araw o pagsubok, nalanta agad. Passion without formation. Yun ang perpektong larawan. At ganun din yung nangyari sa napakaraming tagasunod ni Jesus sa Juan 6. Yung pagkatapos ng pagpapakain sa libo-libo? Oo, hanggang hanga sila sa mga himala. Pero noong sinabi na ni Jesus yung tunay na cost ng pagsunod sa Kanya, yung mahihirap na katotohanan, sabi sa Biblia, marami sa kanila ang tumalikod. Kung ganun pala, ang sinasabi dito ay baka yung mismong mission culture natin ang hindi sinasadyang naglilihan ng mababaw na lupa. Pwede. Kasi biba, pinapalakpakan natin yung desisyon. Yung pagtaas ng kamay sa isang youth camp, which is good, of course. Oo naman. Pero baka doon na tayo natatapos, napapabayaan natin yung mahaba, yung magulo, yung hindi Instagrammable na proseso ng paghubog na dapat sumunod doon. We celebrate the start pero we neglect the messy middle of the journey. Diyan napapasok yung solusyon. Sige, kung yan ang problema, ano ang lunas? Hindi to tungkol sa paggawa ng mas marami pang programa, hindi yan ang sagot. Ang sagot daw ay sa pagiging mas malalim. May isang paulit-ulit na pattern ng Diyos sa buong kasulatan. Laging nauuna ang paghubog bago ang pagsusugo. Formation before commission. Okay, i-unpack natin yan. Dahil kapag narinig mo yan, parang simple. Pero paano yan makikita sa Biblia? Naku, napakarami. Kapag nakita mo na yung pattern, makikita mo na siya kahit saan. Tingnan mo si Abraham. Okay. Tinawag siya ng Diyos pero hindi siya agad ginawang ama ng mga bansa. Naglakad muna siya kasama ng Diyos sa loob ng mga dekada. Parang character development muna. Exactly. Hinubog muna ang karakter niya. Bago pa man natupad ang pangako. Ganon din yung Israel.
Inilabas sila sa Ehipto, pero hindi sila idiniretso sa Promised Land. Dumaan muna sila sa disyerto. Oo, para hubugin bilang isang bayan na sa Diyos lang aasa. At syempre, ang pinakamalinaw na halimbawa, Ay yung mga disipulo mismo. yun na, 3 taon silang kasama ni Jesus. At anong ginawa nila? Hindi lang sila umattend ng lecture. Sila ay hinuhubog, itinatama, tinuturuan. Araw-araw na paghubog yon. Araw-araw, bago pa man sila isinugo noong Pentecostes. Kaya napakahalaga ng sinabi ni Jesus sa Mateo 4:19, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong..." May proseso ng paggawa. May proseso. Nauuna yung paghubog. Hindi humayo kayo at habang nasa daan, gagawin ko kayong. Hindi ganon. Ang sabi ay, sumunod muna kayo, pumasok sa proseso, at pagkatapos, handa na kayo. Sige, linawin natin itong konsepto ng formation kasi baka ang iniisip ng nakikinig, so kailangan ko lang ng mas mahabang seminar? Parang hindi ganun kasimple, di ba? Malayo doon. Ang ganda ng pagka-define sa aklat. Ang formation daw ay isang mabagal at hinubog ng kasulatang na proseso. Mabagal. Yan ang susi dyan. Oo, mabagal kung saan ang isang mananampalataya ay nagiging tunay na nakasentro kay Kristo. Ang goal ay hindi performance, Okay. kundi ang pagiging matatag ng pagkatao. Hindi ito tungkol sa pag-alam kung ano ang gagawin, tungkol ito sa pagiging kung sino ka dapat. Dito nagiging interesante. Dahil hindi lang tayo binibigyan ng diagnosis, may inaalok ding isang napaka-practical na framework. Tama. At hindi ito yung tipong magdadagdag ka na naman ng bagong programa sa church. Sa halip, tungkol ito sa pagsasama-sama ng 3 gawain na familiar naman sa atin. Share, pray, at go. Oo, pero ang ginagawa ng framework ay binabago nito ng tuluyan ang pagtingin natin sa bawat isa. Hindi ito checklist. Okay, isa-isahin natin, unahin natin yung share, pagbabahagi. Marami sa atin kapag narinig yan, ang pumapasok sa isip ay isang technique, isang performance, may pressure. At yun mismo ang binabago ng pananaw na ito. Ang pagbabahagi raw ay hindi performance. Ito ay identity. Pagkakakilanlan. Oo, ang tunay na pagsaksi ay dapat isang natural na pag-apaw mula sa isang buhay na tunay na binago ni Kristo. Naalala mo ba yung sinabi ng mga apostol sa Gawa 4.20? Pagkatapos silang pagbawalan, ang sagot nila, "Hindi namin maaaring hindi ipahayag ang aming nakita at narinig." Hindi yan dahil sa training, dahil yun sa sobrang puno na sila. Eksakto, umaapaw na lang. So ang tanong ay, hindi paano ako magsishare, kundi paano ako mapupuno kay Kristo para maging natural ang pag-apaw nito sa buhay ko. Gets ko. Witnessing flows from being. Okay, punta naman tayo sa pray, pananalangin. Aaminin ko, ito yung madalas kong isipin na parang support role. Marami sa atin ganon. Mahalaga, pero hindi kasing action ng go. Ito yung ginagawa natin bago yung totoong trabaho, pero parang hinahamon niya ng aklat. Sobra. At kung may isang bagay na babago sa pananaw mo, malamang ito yon. Okay? Ang sabi dito, ang panalangin ay hindi lang paghahanda para sa misyon, ito mismo ang misyon. Wow. Ito ay pakikilahok sa pinakaunang linya ng gawain ng Diyos. Kapag nananalangin tayo para sa mga bansa, hindi lang tayo naghahanda, kasama na tayo sa trabaho. Kasama na sa trabaho. Oo, we are participating in spiritual warfare. Hindi ito support role, ito ay frontline work. Sandali lang. Kung iisipin mo, binibigyan ito ng napakalaking ahalagahan yung mga miyembro ng simbahan na baka hindi na kayang umalis ng bahay dahil sa edad o sakit. Oo, pero kaya nilang mananangin ng ilang oras. Ang gawain nila ay kasing halaga pala ng misyonaryo sa field. That's a huge shift in perspective. It is. It changes everything. At panghuli, yung go, paghayo. Yan, madalas bugso ng damdamin, di ba? Isang emosyonal na desisyon. Oo, pero ano ba talaga ang biblical na paraan ng paghayo? Ang itinuturo dito ay dapat itong gawin ng may karunungan at suporta ng komunidad. Hindi lang solo flight. Hindi solo flight. Ang ginagamit na example ay ang Gawa 13, kung saan isinugo sina Pablo at Bernabe. Pansinin mo yung proseso. Hindi sila basta nag-volunteer. Sabi doon, habang ang buong komunidad ay nagsasamba,
nag-aayuno at nananalangin, ang banal na espiritu ang nagsabi sa komunidad na ibukod sila. So, desisyon ng buong katawan, hindi lang ng isang individual. Eksakto. May wisdom at accountability na dala ang komunidad. Okay, magandang tanong to. Paano kung nasa isang sitwasyon ka na parang ikaw lang ang may passion o nakakakita ng pangangailangan, hihintayin mo ba ang lahat? Magandang tanong yan. Hindi sinasabi na isuppress mo. Ang punto ay isabuhay mo yung calling mo sa loob ng iyong komunidad. So simulan mo sa maliit. Oo, kung may passion ka para sa isang bansa, mag-organisa ka ng prayer group. I-share mo sa mga leader mo. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa puso ng iba. Yung mismong proseso ng paghihintay at pagsangguni sa komunidad ay bahagi na ng formation. Tinitesting nito ang pasensya mo. At yung humility mo. Tama. So itong share, pray, go ay hindi pala tatlong magkakahiwalay na landas. Hindi. Na may mga tao para lang sa share, may mga tao para sa pray, at may mga espesyal na tao para sa go. Isa itong pinagsanib na pamumuhay para sa bawat mananampalataya. Isang buong landas ng discipleship. At dito ito bumabangga sa kultura natin ngayon na obsessed sa metric, sa numero. Talagang bumabangga. At dito napapasok ang isa sa mga pinakaradikal na ideya sa material, ang pagbabago ng ating sukatan ng tagumpay. Okay. Kasi sa kultura natin, ang success ay sinusukat sa kung gaano karami ang dumalo, gaano karami ang nag-convert, yung mga numero, di ba? Laging numero. Pero ang ininumungkahi dito ay ang pamantayan sa Biblia ay mas simple, mas malalim, at mas nakakapagpalaya. Ito ay matapat na pagsunod sa paglipas ng panahon. Faithfulness over results. Ulitin natin yan. Anong ibig sabihin yan sa practical na paraan? Ibig sabihin, hindi nangako si Jesus ng laging nakikitang tagumpay. Ang ipinangako niya ay ang kanyang presensya. Okay. Balikan natin ang Great Commission sa Mateo 28. Hindi yan nagsisimula sa utos. Nagsisimula ito sa isang deklarasyon ng autoridad. Ang lahat ng kapangyarihan na ibigay na sa akin. At nagtatapos sa isang pangako. Oo, at narito ako'y kasama ninyo palagi. Ang buong misyon ay nakasentro sa autoridad at presensya ni Kristo. Ang parte natin, pagsunod. Ang layunin natin ay manatiling tapat kahit hindi pa natin nakikita yung bunga. Naalala ko yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo. Yun na yun. So, ang focus natin dapat ay sa pagiging tapat sa ating parte, pagtatanim at pagdidilig, at ipagkatiwala sa Diyos ang paglago. At dito mo makikita ang direktang epekto nito sa isa sa pinakamalaking problema sa ministeryo ngayon, ang burnout. Oo no? Napakaraming pastor at missionary ang pagod na pagod. Bakit? Dahil sinusukat nila ang sarili nila sa mga resulta na hindi naman talaga nila kontrolado. Kung ang sukatan mo ay ang dami ng tao sa church mo, pasan mo ang daigdig. Pasan mo ang daigdig. Pero kung babaguhin mo ang sukatan, kung ang tagumpay ay ang pagiging tapat sa kung ano ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos araw-araw, Nababago nito ang lahat. Ang focus ay lumilipat mula sa ano ang resulta patungo sa sumusunod ba ako. nagbibigay ito ng kalayaan para magpatuloy kahit sa mga panahon na mahirap at tila walang bunga. It's liberating. So habang tinatapas natin ang ating pagsusuri, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Nakita natin ang ideya na ang passion, bagamat napakahalaga, ay hindi sapat. Parang mitsa lang ito. Mitsa lang. Kailangan ng panggatong para magpatuloy ang ningas. At ang panggatong na iyon, ayon kay Villases, ay ang malalim, mabagal at sinadyang proseso ng paghubog. So ang panawagan dito ay hindi para gumawa ng mas marami. Kundi para mas mahubog ng malalim. Isa itong imbitasyon sa isang mas mabagal, mas tahimik, pero sa huli ay mas matatag na paraan ng pakikilahok sa misyon ng Diyos. Hindi ito paghahanap ng bagong strategy. Pagbabalik ito sa sinaunang paraan ni Jesus, ang paghubog muna sa mga tao bago sila isugo sa mundo. At para sa iyong pag-iisipan, iiwan namin sa iyo ang isang napakamakapangyarihang tanong na hinango mula sa diwa ng aklat. Isang bagay na maaari mong dalhin sa iyong pagninilay-nilay. Marahil ang pinakamahalagang panalangin sa ating panahon ay hindi, Panginoon, isugo mo kami, kundi,
Panginoon, ihanda mo kami magtiis kapag ginawa mo na.